Isang masarap na adventure na naman ang pagsasaluhan natin ngayong linggo, Food Explorers. Ang sarap! Dito pa rin sa Ibits Farm, tuturuan ko kayong gumawa ng sarili nyong skinless longganisa. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano magluto ng classic at malinamnam na putsero. Samantala, sa bandang West Avenue, Quezon City, maki-food trip na kasama si Kuya Pecto sa kanyang pag-dine-in sa Under the Balete. Seafood chowder, siguro ang dami nitong seafood. Oh, umuusok-usok pa yan. Tikman natin. Pusuan na rin natin ang isang coffee shop na may unique concept. Bukod kasi sa mabenta nilang coffee beans, binabalik-balikan din ang kanilang bottled coffee. In fairness, lasa mo pa rin yung notes ng coffee. Yeah. At sa pinakabago naming segment dito sa Farm to Table, ipapakilala namin sa inyo ang iba't ibang edible plants. Sa bakuran nyo, kahit sa bote, pwede nyo siyang itanim. Bibigyan din namin kayo ng tips kung paano ito itatanim at aalagaan sa sarili nyong bakuran. Paano po ba nag-umpisa ang Coffee Buddy? Yan, 2019, November kami nag-start. So, nung nag-umpisa kami, ang plano lang is to sell bottled coffee talaga. Pagaya nito? Yes, sir. So, nung nagpaplano kami, sa office lang namin ibebenta. Okay. Ang problema, ang hirap namin dalhin. Pag nasa biyahe, itatransport namin. Kaso nakabili na kami ng mga beans. Okay. Sabi ko, paano to? So, ang ginawa ng misis ko, tara, ibenta na lang natin to. Di namin alam na yung palang pagbenta namin ng ground coffee, yun pala yung magdadala sa amin kung ano yung meron si Coffee Buddy niya. Nung una, nasa 50 kilos lang. Naubos namin ang di namin iniisip. Tapos yung mga friends and families. Tapos nagulat kami, di na namin kilala yung umu-order sa amin. Tapos nung naubos na parang 10 kilos na lang to, sige, bili ulit tayo. Kumbaga iniisip namin, ibenta lang namin para hindi sayang yung pinunan. Bumili ulit kami. Hanggang sa paulit-ulit namin ginawa na lumalago na pala kami ng di namin alam. Napapansin, ano? Tsaka nung nagulat na lang kami na yung mga customer namin, ang daming reviews. Yung tipong pag nababasa mo, lalo kang na-inspire. Oo. Sabi ko, ganun pala ka-tindi yung aming produkto. Sabi ko, kailangan na nating magkaroon ng physical store. Totoo yan. Kailangan may pupuntahan sila once na pwede na lumabas. Noong 2021, medyo malawag na setup kami nito. Simple lang. I think gusto mo lang rin ibigay or i-share yung magandang produkto na meron kayo, which is yung coffee beans. Tama. And also, what I like about what you guys did is upon having your physical store, hindi nyo binitawan itong bottled coffee na meron kayong original na idea. Tama. Kasi yan, ginagawa lang pag umu-order ka. In fairness, lasa mo pa rin yung notes ng coffee. Yeah. Medium roast kasi. Style na rin namin siya para yung mga coffee body natin is pag umorder ng isang cup, pag gusto nila mag-take out, fresh pa rin yan. Lagay mo sa chiller. Pag nasa bahay ka, salin ka, tungga ka. Lalo na pag gusto mo ng medyo malamig yung kape mo, ano? Yeah. Nice. Yun yung concept namin eh. Ang tagline kasi namin is, our coffee, your daily body. Kumbaga yung nitty-gritty part ng paggawa ng masarap na kape, kayo nang gumawa nun para dun sa mga coffee buddies ninyo, ano? Yeah, tama. Naniniwala ako na once na isang coffee lover ay gustong magkape, gusto ko unang naiisip niyan is coffee buddy. Nangangarap ako, hindi lang naman to about sa sarili naming interest. Yes. Gusto naming makapagbigay ng opportunity sa mga gusto ring maging barista. Actually, meron po kaming barista na medyo may edad na. Welcome lahat. Walang age limit kay Coffee Buddy. Basta willing ka to Yung serve. attitude, kumbaga. Yes, sir. So, yun. Sa future ni Coffee Buddy, sana magkaroon pa ng maraming branch para mapag-offer kami ng opportunity. Isa sa mga discarding ginagawa ko sa bahay is making sure na may mga
siguro may mga nagawa na kaming pagkain ready to cook. And syempre, kadalasan, may mga kanya-kanya tayong paboritong longganisa, pero iba pa rin talaga kapag nakagawa ka ng sarili mo sa bahay. Meron tayong skinless longganisa na hindi nyo na kailangang bumili pa ng casing o yung bitukan ng baboy para pagsiksikan ng karne natin. Gawa tayo ng sarili nating version ng skinless longganisa. Now for our steps, of course we need ground pork. Kung wala man kayong ready na minced pork, pwede nyong i-hand chop ito, kagaya ng gagawin natin. And then, lalagyan lang natin to ng chopped na garlic. And then we'll just season it with some salt. And make sure na ma-incorporate natin, maimasa natin doon sa karne. Because somehow, that salt na ilalagay natin would react doon sa ating karne na magiging binder at the end. So hindi na natin kailangan maglagay pa dito ng itlog or any liquid para magkapit yung ating longganisa. And then para may konting angas lang din, generous amount of pepper. Kalma lang guys, wala tayo sa Balete Drive. At kahit may puno ng balete kayong nakikita, food trip ang pakay natin dito sa restaurant na Under the Balete. Talaga namang kikilabutan kayo sa sarap kapag natikman nyo ang pinagmamalaki nilang seafood chowder. Chowder yan, pero chowder ang pangalan para mas cool. Alam mo, masarap to sa lahat. Seafood chowder, siguro ang dami nitong seafood. Creamy. Panalo rin itong Thai shrimp nila. Meron itong crispy shrimp, Asian slaw at mango cilantro dressing. Kayo ba ay mahilig sa hipon? Ang tawag po nila dito ay Thai shrimp. Yun! Ito nga, oh. At nakaupo siya sa parang gulay, eh. Tingnan natin. Yun nga. Sarap. Ano tong puti-puti na to? Mango? Green mango. Green mango. Andun yung asim, tamis, alat. Sarap.
Tapos, siyempre, turahin mo yung shrimp. Yun eh. Alam mo, masarap lahat ng pagkain dito. O ano? Lalaway na kayo, no? Ha? Kain tayo. Gusto ko yung gulay niya. Kasi andun nga yung ano eh, tamis-asim. Ang sarap! Chef, pwede bang dito na lang ako for 3 days? Punta na tayo sa main event, chicken rice. Pan-roasted chicken na may Japanese-style fried rice. Sunod natin ang chicken rice. Uy, syempre may chicken. Alangan namang wala, chicken rice nga. At merong rice. Mukhang masarap yung rice. Mga ka-food explorers, tingnan nyo yung rice. Ha! Solid! Kita nyo? Oh, umuusok-usok pa yan. Mainit. Tikman natin. Chicken? Alam mo, yung chicken, andun yung may crispiness, tapos yung saltiness, yung may sweet ng konti. Tapos ang dami niyang naglalaro sa bibig mo na flavors. Masarap! Ano ang nakapag-inspire sa inyo at tinawag nyo itong Under the Balete? Well, Under the Balete, kasi nasa Under the Balete tayo. Na Literal tree. na balete Yes. tree talaga to, Yes po. sir. We kept the integrity of the tree, and then we name it Under the Balete. Napakaganda ng lugar nyo, sir. And napakasarap ng food. Ay, thank you. Nasa taas kami ngayon, chef. Ilan ang kapasidad nito, chef? This one is 30 to 35 packs, no? We say 30, 35. Depende kasi siya, sir, no? If there's long tables. Mga simpleng birthday celebrations o kung Yes, mga simpleng events lang, kasya kayo dito, 30 to 35. Pwede. Sa baba, siguro, chef, mga 40 to 45, yeah. Kung mahilig kayong mag-food trip kasama ang fur babies nyo, pwede nyo rin silang makasalo dito. Dito mo na rin i-host ang next birthday party niya kung trip mo. Chef, parang nakita ko, napansin ko, meron kang mga pictures doon na may mga pets. So, pwede. Pwede, sir, pwede. Indoor and outdoor, pwede So, siya. anong pwede? Kailangan may restrictions ba? Or For indoor, ang restrictions lang natin is should be somewhat of a small to medium dog, and then should be stayed on the table of the owner. Oo. So, yung iba may stroller na dala, yung iba nasa lap nila. Yun lang. And then, kung may diaper, Pwede. Oo. Pero outside, sir, anything naman. Small, big, large dogs. Oh, You know, we welcome pets here. Oh, They have a specific wall for Oo them. nga. At dahil happy hour na, subukan nyo rin ang kanilang signature cocktails. May drinks sila sa mga inumang barkada or walwalan for one. Tulad nitong Jimi Hendrix, hango sa pangalan ng isang American music icon. Kung kilala mo siya, apir! Magkabatch tayo! Kung gusto mong i-challenge ang sarili mo, magbalete hit ka! Alak na sumisipa sa anghang! Sa designated driver, mag-cocktail ka muna. Nakakita ka na ba ng colorful drink tulad nito? Tawag nila dyan, cotton candy. And yung parking ay talaga namang sobrang convenient dahil yung parking nila, ang laki! Kahit dalhin yung buong pamilya nyo o buong barangay, kasya. Ako nga, dala ko eroplano, nakalanding ako eh. Pasakay ako, sir. Sakay ka mamaya. Problema lang, walang gas yung eroplano.
Dito sa Farm to Table, kikilalanin natin ang iba't ibang edible plants. Aalamin din natin kung paano ito itatanim, aalagaan at palalaguin sa sarili nating bakuran. Mula sa rooftop ng San Diego Elementary School, Quezon City, tara nang magtanim ng alugbati. Ganito po ang pag-alaga ng alugbati. Kailangan diligan mo siya umaga at hapon. Araw-arawin mo siyang dalawin, tingnan mo yung mga butas-butas, tanggalin mo kagaya nito. Ayan, ganyan. May bagong tanim na kangkong na na-intercropping mo, diligan mo rin yon para maganda ang tubo. Kung napansin nyo na hindi ko binutasan ng lupa, dahil itong buto na to ay galing sa puno talaga. Hindi siya binibili. Okay, kasi ang purpose nito, matutuyo din ang yung buto nito. Pag tuyo ng buto, madali lang siyang tumubo. 8 days after, ito na po. Ito po ang pinanggalingan ng buto na tinanim natin doon. Ito siya. Pero bukod sa buto, pwede din tayo magtanim ng stem. Ganito yon. Tanggalin niyo lang po ang dahon. Ngayon, sa bakuran nyo, kahit sa bote or sa pasuba, maliit, pwede nyo siyang itanim. Ganito na ang pagtanim. Kailangan ang lupa, mga 6 inches na pwede yung ugat niya doon. Lalim. Pagkatapos yan, diligan ng tubig. Ito na po ang resulta sa 7 days. Ito na po. Yun ang stem na tinanim ko po. Yung alugbati, pwede natin siya mag-intercropping ng kangkong. 2 piraso, tanim mo dito. Ayan. Ayan, ganito yan. Kagaya ng alugbati rin. Ngayon, ang pag-harvest naman, nakita mo tong ganito na, kailangan isang harvestin talaga. Kasi pag hindi mo siya harvestin, namulaklak din siya dito, wala na siyang magandang sanga. Liliit na siya. Ang maganda sa alugbati, hindi mo siya kailangan alagaan ng mabuti, kundi dalaw-dalawin mo lang siya, diligan mo siya umaga at hapon. Kung may alaga kang mga hayop o gagaya ng pato, kailangan ilayo mo sila kasi kinakain po ito. Ngayong alam mo na kung paano magtanim ng alugbati, mas madali ka nang makakapagluto ng ilang recipes tulad ng ginisang munggo, ginisang alugbati, at marami pang iba. So kanina nag-ikot-ikot tayo dito sa farm and nakakita nga tayo ng saging na pwede na nating lutuin, kainin. Tapos may mga pag-alagalang manok. So medyo nanakam lang ako ng sabaw. Initially naisip ko nilaga, pero para mas malalim yung lasa, gawa tayo putsero. So once ready na yung ating mise en place, luto na tayo.
oil sa pan. And then yung ating chicken. And sunod na natin yung ating sibuyas. And yung ating tomato sauce. Yung ating chicken stock. Konting soy sauce. Tsaka konting-konting asukal. Ayan, luto na yung ating manok tsaka yung mga gulay. Pwede na tayo mag-plate. Sakto. Manong Renato, Kiano ni Jerome niya. Okay. Sakto, dati awit ko nga pangaldaw. Kung merienda tayo, pangaldaw na merienda kasi kayo na.